For today's ulam nga po, ang lulutuin ko naman ngayon mga mamsi, ay ang napakasarap na beef burger steak. Alam niyo po, sobrang namiss ko rin po talagang kumain ng burger steak. Yung lasang Jollibee po talaga. Kaya naman ito na lang po yung naisipan kong lutuin ngayong araw. At isa nga rin po pala ito sa favorite kong kainin. Kaya naman po, pagkagising ko kaninang umaga, syempre, ay inihanda ko na rin dito yung aking mga gagamiting sangkap. At dito nga po, yung pinakauna ko nga ginawa, syempre, naghiwa muna ako nitong mga bawang. At naghiwa na rin po pala ako nitong mga sibuyas. Bale, gagamit nga po pala ako dito ng food processor. At yung beef nga po pala na gagamitin ko ay 1/8 kilo lamang kasi ako lang naman po yung kakain. Nga po, sa aking food processor, naglagay ko na dito yung mga bawang at saka yung sibuyas. Nagsama-sama ko na nga po pala sila dito. Yung bawang at sibuyas, syempre, para mas maging pino po. Pagkatapos ko nga po mag-grind yung ating baka, so hindi ko na rin po ito titimplahan. Bale, tinimplahan ko nga rin po pala ito ng white pepper, konting chicken powder. And nilagyan ko na nga rin po pala ng konting asin. At dito nga po sa mga punto na ito, nag-start na nga po akong mag-form ng beef patty. Madali lang naman pong mag-form nito para ka lang pong gumagawa ng burger. Bale, hindi nga po pala ako gumamit dito ng anumang binder. Lulutuin nga po natin ngayon ay pure beef po talaga. Pero kung gusto nyo po mas madami, pwede po kayong magdagdag dito. Pwede po kayo maglagay dito ng breadcrumbs or itlog. Or pwede rin po kayong gumamit dito ng harina para po mas dumami yung inyong gagawing beef patty. At dito nga po, huwag natin pong patagalin dahil nga po ako ay medyo gutom na rin po ng konti. Kaya naman po, nag-start na nga po ako magprito. Ito nga po pala, ipiprito ko lang ng 1 minute and 30 seconds lang both sides. Ayoko po ito nung masyadong i-toasted kasi nga po baka po tumigas yung ating beef patty. Mas mabilis pong maluto, mas magiging juicy po ito at magiging malambot lang po yung kakalabasan ng aking gagawing beef patty. Dahil nga po kapag ito po ay nasobrahan ng pagkakaluto natin, ay magiging makunat po at magiging matigas po yung mangyayari sa ating patty. At dito rin po sa same na kawali, tinanggal ko lang po yung konting mantika. Pagkatapos, nag-isa po ako dyan ng bawang at sibuyas at naglagay din po ako dyan ng isang kutsara ng harina. Naglagay na rin po ako dito ng 1 kalahating tasa ng tubig. At sa pampalasa naman po, naglagay lang ako dito ng white pepper, konting chicken powder, toyo, at saka konting oyster sauce. Naglagay nga rin po pala ako dito ng 1 kutsara ng asukal, hindi ko lang po nasama sa video. Minsan po talaga kapag nabibideo ko, akala ko napindot na hindi pa pala. At nung kumukulo na nga po yung ating sauce, ilagay ko na nga rin po pala dito yung mushroom. Pala ipinakuluan ko lamang ng mga 1 minuto and then okay na po yung ating sauce. Kaya naman po kumuha na nga po ako ng rice. Siyempre po para tayo ay makakain na dahil nga po gutom na rin ako ng mga time na yan. Alam niyo po ba mga mamsi, naalala ko lang noon nasa Pilipinas pa ako, napakasarap po talaga ng burger steak ng Jollibee. Sobrang favorite ko po talaga yung burger steak sa Jollibee. Alam mo yun, tipong halos simutin mo na lahat at yung plato ko po talaga ay sobrang linis, wala talaga natira kahit yung sauce. At kung halimbawa naman po kayong gagawa mga mamsi, mas damihan nyo po yung inyong gravy. Dahil nga po, isang burger steak lamang tapos malagyan nyo po ng maraming gravy na isasabaw nyo po sa kanin. Ay, ulam na po talaga kasi gravy pa lang po talaga ay napakasarap na po nitong ulam sa kanin. Saktong-sakto nga po rin po ito kung marami kayong kakain. At alam nyo po ba, yung lasa nito is malapit-lapit na rin din po talaga sa Jollibee. Po talaga, pag wala naman tayong masyadong budget na kumain sa labas, ay pwede naman po tayo magluto sa bahay. Bukod nga po sa mga katipid na tayo, ay makaka-make sure pa tayo na malinis syempre yung ating kinakain. Ang kagandahan nga rin po pala dito kapag tayo nagluto, syempre ay may makukuha natin yung lasa na gusto natin sa ating gagawing ulam. Yun lang, bye!